Sa gitna ng baryo Ikutan, may isang matandang kilala sa pangalang Mang Cardo. Sa edad na mahigit 70, balingkinitan pa rin ang katawan nito at matalimang paningin sa kabila ng mga kulubot sa mukha. Araw-araw ay makikita siya sa plaza, nakaupo sa bangkito, habang pinapaikot ang kanyang trumpo sa iba't ibang estilo. Pinapaikot niya ito sa palad, sa siko, sa semento, maging sa ulo ng mga bata. Hindi yun ordinaryong trumpo. Meron itong pilak sa ilalim, at ang tali ay tila gawa sa kakaibang balat. Hindi basta napuputol. Ilang beses nang sinubukang gayahin ng mga kabataan ang mga galaw niya, pero ni isa'y hindi makadikit sa kanyang husay. Sa mata ng lahat, si Mang Cardo ay isang tahimik, mapagkumbabang tagapag-aliw sa baryo. Pero sa loob ng kanyang kubo, may tagong silid, puno ng mga anting-anting, sinaunang sandata, at lumang kasulatan tungkol sa tagapagtanggol ng Ikutan. Sa ilalim ng kapilya sa baryo ay may lumang lagusan. Doon palihim na nagtitipon si Kapitan Berto, kasama ang kanyang mga tauhan. Sa loob ng daang yon, sila'y nagpapanggap ng mga tao, gumaganap bilang leader, pulis, at guro ng baryo. Ngunit ang totoo'y angkan sila ng mga aswang na may mithiing sakupin at lamunin ng buong Ikutan. Panahon na. Bulong ni Berto sa kanyang general. Isang lalaking payat ngunit may matutulis na kuko at pulang mata. Wala nang tagapagtanggol sa panahong ito. Napakarupok na ng mga tao. Hindi na sila marunong maniwala. Ngunit hindi pa nila alam, may isang matandang hindi pa rin nawawala ang pananampalataya na mananatili ang kaligtasan ng buong Ikutan. Sa isang panaginip, binisita si Cardo ng imahe ng kanyang ina, si Kulaylan, ang dating babaylan ng Ikutan na pinatay ng mga aswang. Ilang dekada na ang nakalilipas. Ipinakita nito ang huling piraso ng lihim nito. Ang trumpo mo'y hindi laruan. Iyan ang huling sandata ng ating lahi. Ang pakong pilak ay sinumpa upang tunawin ang laman ng nilalang na galing sa dilim. At ang tali nito ay hinango sa buntot ng hari ng dagat, ang higanteng Pagi. Gamitin mo yan sa tamang panahon, anak. Pagkagising, pinuntahan ni Cardo ang baul sa ilalim ng sahig. Inalis ang alikabok noon. Inamoy-amoy ang lumang kahoy. At muling inihanda ang kanyang sinumpang trumpo. Sunod-sunod ang pagkawala ng mga residente. Isang mag-ina, 3 kalalakihan, at isang pulubi ang biglang hindi na nakita. Pinatahimik ng kapitan ng balita. Ngunit kumalat pa rin ang takot. Isang gabi, isang batang lalaki ang umiiyak sa plaza. Nawawala po ang tatay ko. Umalis lang para bumili ng bigas kagabi. Hindi na bumalik. Nagsimulang magtanong ang ilan. Ngunit sinisiguro ng mga aswang ang katahimikan sa pamamagitan ng kanilang pananakot sa mga residente. Maging si Mang Cardo ay tinangkang patahimikin. Sa isang gabi, may isang nilalang na pumasok sa kanyang kubo. Mabalahibo yun, may matulis na ngipin, at may masangsang na amoy na parang asupre, at nabubulok na daga. Ngunit bago ito makalapit, umugong ang hangin. Ipinailan lang ni Mang Cardo ang trumpo, at sa unang tama pa lang sa sahig nito, napasigaw ang nilalang. Natunaw ito. At walang natirang bakas. Nabahala si Mang Berto. May pumapatay sa atin, ha? Bulalas niya. Nagsimula silang gumamit ng paniktik, mga uwak, mga tikbalang,
mga nilalang sa gabi upang alamin kung sino ang pumapatay sa kanilang mga kasamahan. Isa ang pangalan ng laging binabanggit. Cardo. "Imposible!" sigaw ng isa. "Isa lang siyang matandang baliw na mahilig sa trumpo." Ngunit si Berto ay nanahimik. Alam niya ang pangalan ni Kulaylan. At alam niya na ang anak nito ay hindi basta-basta. Isang gabi ng pista, habang abala ang lahat sa sayawan at kainan, doon umatake ang buong angkan ng aswang. Walang paunang babala. Sumugod sila mula sa kagubatan. Mga anyong hayop, anyong tao, at mga nag-aalab na pulang mga mata. Mga buntis ang una nilang pinuntirya. Dahil para sa kanila ay masarap yun. Sumunod ay ang mga matatanda na hindi na kayang lumaban. Mga batang tinatangay at nilalapa. Ang baryo ay naging impyerno sa isang iglap. Ngunit bago tuluyang mapuksa ang lahat, isang malakas na sigaw ang pumunit sa hangin. "Itigil niyo ang kasamaan niyo!" Mula sa gitna ng plaza, nakatayo si Mang Cardo. Suot ang lumang pulang bandana ng kanyang ina. Hawak ang trumpo at nakaeki sa dibdib ang tali ng pagi. Isa-isang tumakbo ang mga aswang, ngunit wala silang naging takas. Ipinapaikot ni Mang Cardo ang kanyang trumpo at sa bawat ikot ay parang may apoy na lumalabas dito. Kapag tumatama ito sa katawan ng halimaw at mga aswang, ay tuluyan itong nasusunog. Dahil ang kapangyarihang lumalabas sa trumpo ay nagmumula sa pilak sa ilalim nito. Ang kanyang tali ng pagi ay ginamit din na parang latigo. Isang pitik lang at napupugutan ng ulo ang mga aswang. Lahat ng mga natitirang halimaw ay pinabagsak niya ng isa-isa. Hanggang sa isa na lang ang natira. Humarap sa kanya si Kapitan Berto. Ngayoy ganap ng halimaw, may pakpak ng paniki, balahibo ng lobo, at mata ng uwak. "Buong angkan mo pinatay ko na noon pa," sabi ni Berto. "At ikaw, isang matandang nagtatago sa laruan?" "Hindi ito laruan," sabi ni Mang Cardo. "Ito ang huling galaw ng ikutan. Ang magpapanatili ng kapayapaan at katahimikan sa lugar na to." Ipinaikot niya ang trumpo at sa sabay ng pagtalon ay inikutan ni Cardo si Berto ng tali ng pagi tulad ng sa isang sawa. Bumalot ito sa leeg ng aswang, dibdib at sa ulo. Sa huling hila ni Mang Cardo, tumilapo ng ulo ng kapitan at kasabay nito ang pagbagsak ng kanyang katawan sa lupa. Nagising ang baryo kinabukasan. Tahimik na. Mabigat ang hangin ngunit wala ng mga halimaw. Muling nakita si Mang Cardo sa plaza. Pinapaikot ang trumpo. Tumigil. Ngumiti sa mga bata. At sabay sabi, "Kapag kayo'y marunong magpaikot, matututo rin kayong tumigil sa kasamaan." Niyakap siya ng buong baryo. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang darating ang bagong panganib. Kaya araw-araw, kahit wala ng laban, inaaral pa rin ni Mang Cardo ang bagong estilo ng pagpapaikot ng trumpo. Matapos ang madugong tagpo sa baryo ikutan, tahimik na lumisan si Mang Cardo, sakay ng lumang jeep na minamaneho ng isa sa mga nailigtas niyang kabataan. Umiwas siya sa papuri at mga kwento. Ang sabi niya, "May ibang lugar na mas nangangailangan. Kailangan ko yung puntahan." Sa kanyang paglalakbay, napadpad siya sa isang liblib na bayan na tinatawag na Baryo sa Lugbuhi. Isang lugar sa tabing dagat na tila tahimik, ngunit may mabigat na ulap sa paligid. Agad siyang tinanggap ng mga residente, lalo na't ang kanyang husay sa pag-aayos ng gamit at pagiging tahimik ay kinagiliwan ng mga bata.
Muli siyang naglaro ng trumpo sa may dalampasigan. Ngunit hindi pa man lumalalim ang linggo, may kakaibang kwento na ang lumulutang. Isang mangingisdang nalunod kahit marunong naman yung lumangoy. Mga bangkay ng isda na may kagat at butas sa leeg. Mga bata na may bangungot tungkol sa babaeng basang-basa na wala namang muka. Ang mga matatanda ay may tawag doon, ang mga halimaw ng dagat. Nakilala ni Mang Cardo ang matandang albularyong si Pedro, na bulag ngunit nakakakita ng espiritu. Sa isang gabing may bagyo, tinawag siya nito. May nilalang nagising tuwing mataas ang alon. Hindi aswang, hindi engkanto. Isa itong sinaunang nilikha. Tumitira sa ilalim ng lupa. At tubig ang kanyang daan. Inilahad ng matandang si Pedro na ang nilalang na ito ay dating bantay ng isang lumubog na baryo at ngayon ay nagagalit sa mga naninirahan sa ibabaw ng kanyang tahanan. Walang makakatalo rito, maliban na lang kung ang kakayanan ng lalaban dito ay may kinalaman sa pagpapaikot. Dito natahimik si Cardo. Alam niyang ito'y hindi simpleng halimaw. Isa itong espiritong tinatawag sa lumang pangalan, ang Aluron. Isang gabi, may naganap na pagkawala ng mga bata. Ang tanging iniwang bakas ay mga basang yabag patungong dagat. Nang sumunod na gabi, isang dalaga ang natagpo ang buang. May mga binubulong. Basang buhok. Walang mata. Inikot niya ako. Ang buong baryo ay halos lamunin ng takot. Walang gustong lumapit sa dagat. Pati ang simbahan ay nagsara. Ngunit si Cardo, pinagmasdan ng alon. At kinabukasan, sa gitna ng bagyong paparating, sinimulan niyang palakasin ang kanyang trumpo. Sa loob ng lumang silid, binuksan muli ni Mang Cardo ang baul ng kanyang ina. Doon niya muling nakita ang liham ng babaylan. Kung ang iyong kalaban ay mula sa tubig, hanapin ang hibla ng huli mong pagkatalo. Gamitin mo yun upang gawin ang trumpo ng tubig, ang trumpo ng alon. Kinabukasan, tumungo siya sa ilalim ng lawa sa may burol. Doon niya kinuha ang patay na buntot ng pagi mula sa lumang bangkay na isinumpa. At sa kanyang kamay, muling binuo ang isang bagong trumpo. Mas makintab, mas mabilis, at tila sumasabay sa galaw ng hangin at tubig. Dumating ang gabi ng pinakamalakas na bagyo. Sa gitna ng kulog at kidlat, umahon mula sa dagat ang nilalang na may hugis ng tao. Ngunit ang balat ay parang dagta ng isda. At wala iyong mukha. Tanging butas na lumuluwa ng tubig. Sinugod nito ang baryo. Sabay sabing, "Lahat kayo'y mananakot." Isa-isang nalunod ang mga hayop. Ang mga puno'y natumba. At ang hangin ay nagmistulang galamay ng halimaw. Ngunit mula sa taas ng burol ay sumisigaw si Cardo. "Bilog ang mundo, Aluron. Hindi mo ito pag-aari." Pinakawalan ni Mang Cardo ang kanyang bagong trumpo. Umikot yun sa ere. Tila pinapatakbo ng hangin. At sa bawat ikot noon, bumubuga yun ng liwanag na tila tubig na pilak. Nang tamaan si Aluron, iyon ay napasigaw. Ngunit hindi ito tuluyang nasugatan. Naghanda si Cardo ng ikalawang galaw, ang pag-ikot ng 3 tali. Ginamit niya ang lahat ng natutunan, bilis, lakas at matinding panalangin. Ipinaikot niya ang tali ng pagi sa paligid ng nilalang at sa sabay na hampas, bumao ng trumpo sa leeg ni Aluron. "Paalam," bulong ni Cardo. Pagdating ng umaga,
Wala nang bakas ng nilalang. Ang dagat ay muli ng kalmado. Ang mga nawala, bumalik na tila walang nangyari. Ang dalaga, bumalik sa ulirat at naging muling matino. At si Cardo, muling nakaupo sa bangkito sa may dalampasigan. Pinaikot ang bagong trumpo at sinabi sa isang batang lumapit, "Basta merong umiikot, meron pa rin tayong natitirang laban."